Hello guys, kumusta? Greetings from Costco. Namiss ko ang Costco 2 months akong nasa Pilipinas. Kaya na-curious talaga ako kung parehas lang yung SNR. Parehas lang yung lasa ng ng hotdog. Kasi yung presentation yung Costco yung SNR ibibigay sa iyo yung hotdog nakabalot. Ito yung hotdog fresh, bagong hango. Makikita mo pa nga sa counter. Hey, pick it up. Makikita mo pa paano hinango. By the way, pag natira ganito, naalala ko si Charles. So last year na nagbakasyon siya dito sa amin, gusto niya na Sunday, umorder kami nito para sa kanya. Hindi niya naubos. So malaki Sunday Ito yung kamay ko. Kita niyo naman yung Sunday sa McDonald's. Strawberry Sunday ito, hindi ito yung ordinary Sunday. Tapos gumawa ako ng video about SNR, diba? So ito, 1 hotdog at saka isang drink na ikaw magre-refill, 150 lang. Ayun So parang 75 pesos. Wala pang 70 75 ba? Hindi ko alam yung conversion ngayon. Tumaas pa rin $58. Yun, sabi ko, mas mura dito yung hotdog. Kasi 150 may kasama ng drinks na bahala ka mag-refill dyan. Ayun, sa labas. By the way, yung Costco pala nagpalit na ng drinks ng soda provider. Dati Pepsi. Ngayon Coke na. Tagal din ako siguro 2 weeks. Nag-coke lang ako ngayon kasi parang na-dehydrate ako. Galing kami sa swimming ni AJ. Water park dito na malapit. Kaming dalawa lang, init sobra. Ano pa ba gusto nyo pag-usapan? Yun nga kasi meron si AJ na ticket sa water park. Bago kasi magbakasyon nung May, dapat may outing sila, yung orchestra kasi to tumutugtog to ng cello. Kung di alam ko ni cello sa Big Bang Theory, yun yung instrument ni Leonard. Anyway, yun. So hindi siya nakasama, nilagnat kasi siya nung araw na yun. Pero wala nang refund hindi ka na pwede i-refund. Binigay na lang sa amin yung ticket niya, entrance ticket. Sabi ko sayang naman kung di magagamit, $60 binayad ko. So sige, sabi ko hanap tayo ng day na pwede natin magamit yan. Bali ako na lang nagbayad ng sarili ko. Tapos yun na nga, dumating kami kanina doon mga 11:30 o 11:15. So mula 11 hanggang alas 3 andun kami. Hindi pa kami kumakain. Sabi ko halibas na tayo kakain kasi mahal ang pagkain doon Tapos gusto ko pa sanang magbabad dun sa pool kahit hanggang alas 4. Kaso ito share ko sa inyo, nakakabuisit. Nasa table kami kasi first come first serve ang dun table kung saan kasi kumauna. Anyway, may tumabi sa amin. Ayan isang pamilya. Okay lang yan kasi naman to mahaba tong table na to tsaka may partition talaga, pwede talaga mag-share. Yun, isang table lang yun no? Ito yan. So swimming kami ni AJ, nag-slide kami. Pagbalik namin, meron nag-iwan ng gamit doon. So nainis ako, gamit tsaka slippers, no? Sabi ko, alam na nga nila na merong tao doon sa table na yun di siguro nakita nila kami bilang may dumating mga puti, no? Dalawang babae, kinuha nila yung gamit nila, di man sila nag-sorry, di umalis sila. Tapos after a few minutes may dumating naman isang pamilya itim. Ang dami nila, siguro mga 4 sila, dalawa lang kami ni AJ. Tapos ang dami nilang gamit, dami nilang bag, nilapag doon sa dulo. Tapos inuusog-usog malapit na sa gitna. Tapos sabi ko, abang klase talaga mga taong to Ibig sabihin walang etiquette, no? Walang breathing.
maintindihan ko pa kung bagong salta ka dito sa Amerika, pero kasi yung mga Amerikano talaga ano no, they respect yung ano mo, personal space. Hindi ka pwedeng dikit-dikit, hindi pwede, lalo na hindi mo kilala, no? So yun, kaya napaaga yung uwi namin. Sabi ko okay na, uwi na tayo. Na bad trip ako eh, ang suswangit pa, no? Sasagwa pa ng itsura, tapos hindi man lang ano magsabi kung pwedeng makitabi. Hindi, wala, umumpulan sila, tapos dahan-dahan, tapos nagparamdam lang eh. Ilang minute ako nagsi-cellphone ako kunyari, oh. Kaya pakiramdam ako kung alis eh. Hindi talaga umalis. Tapos nakita ko na lang umalis sila. Iniwan nila yung mga gamit nila doon sa table namin. Tsaka mahirap din yun eh, pag may kasama ka sa table, hindi mo alam, 'di ba? Baka mamaya yun laman na pala ng bag mo ang kinukuha, 'di ba? Or baka mapagbintangan. Nakita ko kasi iniwan niya yung cellphone niya doon sa bag niya. Ako hindi ko iniwan yung cellphone ko eh, kasi meron akong waterproof na ano, na bag na sinasabit sa leeg. Sila iniwan nila eh. So delikado yun, mamaya kami pa mapagbintangan. Naglalaro sa isip ko kanina eh. Sabi ko ano kaya, nung paalis na siya, sabihin ko kaya, excuse me, iniwan niyo yung gamit niyo. Kaso magkakagulo lang eh. Ano, sabi nga, kailangan mo mag-de-escalate, no? By the way, doon sa magtatanong, syempre pag sa loob ng water park, hindi ako pwede mag-carry kasi merong metal detector. Dati nga nagdala ako ng ano, ng pepper spray kasi keychain yun eh. Sinita ako. Sabi ko nakalimutan ko kasi eh. O, pinaiwan lang sa kotse. Anyway, yun guys, no? May pagkakataon para mag-start ka ng gulo. Yun na lang siguro i-share ko. Pwede kang umiwas. Iwas ka na lang. Kahit nakakabwisit ako. Kasi yung pagmumukha nila, yung parang hindi man lang sila apologetic. Ha? Yun, spoon over there. Yun yung ano niya. Sabi ko, yan, nakuha ka ng spoon. Plastic spoon. Pinas yan. Ayaw na ng mga Pilipino ng plastic. Okay. So, ayun. Ano ba yung sinasabi ko? Yun, di man lang sila apologetic or di man lang magpaalam kung pwedeng tumabi. Samantalang itong katabi ko, mga Hispanic yun, isang pamilya. Nag-sorry pa nung ano, tapos nagpaalam pa kung pwede rin sila. Sabi ko, hindi, okay lang kasi malaki naman to eh. Tsaka may partition eh. Parang dalawang table to na pinagtabi eh. No? Mas maganda yung gano'n. Parang, anyway, yun nakakailis kasi sabi ko, kaya si AJ, sabi ko sa kanya, ano kaya, magpanggap ako na ano. Magkarap kami ni AJ, tapos katabi niya pa yung lalaki na itim, kapal na mukha. Sabi ko, magpanggap ako na ano, marami pa kaming kasama, yung asawa at anak ko siguro sabihin ko. Sabi ni AJ, hey AJ, gusto nang umalis kasi gutom na daw siya. Sabi ko, let's wait for them. Ito naman, sabi ni AJ, oh, who? Sabi ko, don't talk. Who? Halatang halata tuloy. I know, but I tell you to stop talking, you stop talking. Who ka ng who eh, lalo tayo na ano yun eh. Yeah, visit ako eh. Sabi ko, sige, alis na nga lang ako. Hindi ko na hintay mag alas 4. Ano na lang, iwas na lang, iwas. Ang nakakainis kasi, sabi ko kay AJ, kasi sabi ko, this is what's gonna happen, you know, if the situation is flip at tayo walang maupuan, sa tingin mo, they will allow us to do that? Nako, papagmumurahin tayo ng mga yan. Ang lakas mag... I don't know that. Yeah, no, they're gonna curse us, you know, they will call us names. Oh, I didn't know that. You don't know, if you try in your mind, you don't imagine what will gonna happen. No, I can't. If the situation is reversed. No? Yun nakakainis yun guys, diba? Sabi ko pagbalik na yung sitwasyon, di naman nila tayo papayagang gawin yun. Nauupo ka, tapos kakamkamin mo na yung table and chairs. Nakakainis yung gano'n eh. Pero, sabi nga, mas maganda umiwas. Sabi ko, kanina inisip ko, punta ako dito para mag-relax eh. Pampasira eh, patapos na sana, nasira pa. Ng Typhoon Texas. Ay nako, kaya minsan no, pag ikaw maghanap ka ng mga attractions, mas maganda yung ano eh, mas malayo.
Tsaka minsan, may advantage dyan na ano eh, na mas mahal ang pupuntahan mo. Pati yung mga ghetto, kasama mo eh. Diba? Mga aliping sa gigilid kasabay mo, hindi naman sa pagiging race, pero totoo, diba? Pag mababa ang requirement sa isang lugar, lahat, pati mga walang pinag-aralan, walang modo, kasama mo sa sa lugar na yan, which is ang intention mo is mag-relax. The opposite. Anyway, okay lang, kaya natin palampasin yan. Bigyan ko lang kayo ng update, no, kasi sabi ko nga, na-miss ko tong Costco. Na-miss ko yung Costco. Pero talaga confirmed na parehas na parehas yung lasa ng all beef hotdog nila. All beef hotdog. Tapos nagulat din ako yung SNR, yung soda nila, fountain nila nasa labas na rin, no? Pwede ka mag-refill. Kaso isa lang, ito tatlo. Isa lang. Bira yun sa Pilipinas yung ikaw magre-refill. Usually may refill, may bayad. Pero ganyan na nagiging trend dito sa US. May mga branch yung McDonald's na hindi na nagpapa-refill. Nasa loob na ng counter yung yung mga soda fountain. Bakit? Kasi may mga ubaabuso. Yung mga makakapal na mukha, lalo na yung mga yung mga hoboish, yung mga palaboy. May dala silang mga container. Yung iba nga kinakalkal yung basurahan, tapos pag may nakitang ganito, i-refill. Ginawa niya, may nakita kami sa Jollibee pa. May isang pulubi. Amerikano naman yung pulubi. Hinalungkat yung basurahan, tapos may nakita siyang container ng soda. Ni-refill niya doon. Paano ka naman gaganahang kumain? Dito sa Amerika akala nyo racist mga tao. Hindi. Delikado ka nga maging racist Makaka-cancel ka. Kaya yun, sa Jollibee, hindi sinita ng sikyo. Sa Pilipinas, di pwede yun. Magkaalungkat ng basura, tapos i-refill dyan dahil nasa labas. I don't know kung yun yung reason kung bakit may mga McDonald's na rin na hindi na nagpaparefill. Hindi pala, nasa loob na ng counter yung refill. Pag gusto mong i-refill, bibigyan mo ulit sa kanila. Sasabihin mo, or yan, Coke yan, Sprite yan, whatever. Pero unhygienic yung gano'n. Bakit? Kasi hahawakan ulit nila to, di ba? So, principle of asepsis, clean to clean, dirt. Principles of asepsis, clean to clean, dirt to dirty. No? Hindi mo alam kung madumi kamay nila. Tapos, ito malinis to dahil iniinuman ko to, di ba? Hindi dapat pwede yon na hahawakan ng ibang tao yung pagkain mo or inumin mo. Ano pa? Ito. Hindi yan maubos to. Malamang ako uubos niyan. Can you finish that? Okay. Today is Thursday night. Kaya rin kami nag-Costco. Kasi sabi ko pagod na ako. Nag-swimming kami. So bibili na lang kami ng rotisserie chicken dito. Yung pa maganda rito sa Costco. Meron silang rotisserie chicken dito. Mas mura. Mas mura pa sa Walmart. Mas malaki at mas malasa. Mas masarap. Sa Walmart, sabi ng miss ko, malansa yung rotisserie chicken no? Dito hindi daw malansa, kaya approve sa kanya. By the way, isa sa mga research ko, kaya bumagsak yung Boston Market. May Boston Market ba sa Pilipinas? Kasi dumami nagbebenta ng rotisserie chicken dito. Halos lahat pala ng Walmart nagbebenta. Lahat ng Kroger, lahat ng H-E-B, Fiesta, may rotisserie chicken. So dati nakikrave kami sa rotisserie chicken, Boston Market, masarap, daming mga flavor. Pero ngayon, bagsak na, bilang na lang yung mga bukas na restaurant. Anyway, dito kami sa tapos na kami. Titirahin ko naman yung tira ni AJ, dami Charles talaga, suko si Charles dito hindi niya naubos dinala niya pa hanggang kotse, pinilit niya ubusin kasi yung Sunday usually sa McDonald's mas maliit, diba? Tsaka hindi ganito kataba. So with that, kwentuhan lang, may pagkwentuhan lang ako. Galing kami dito sa swimming, sa water park, and
Merienda break. Bye. Bye to my vlog. Bye. Smile. Bye. Ay,